Hello guys, welcome to our video. Today I will discuss about Java variables. So in this tutorial, we are going to open our NetBeans and create a project, new Java Pro application. We'll name it variables. So in this code, in this method, yung variables pala guys is ito po yung nag-contain ito po yung nag-contain ng data or values. This is a containers for storing data values. So there are different types of variables, guys. We have this string. We have string. So ito po yung ginagamit for text. So yan. Or string value. Meron din tayong int. This is used for integers or numbers. Meron din tayong float. So yung float ay ginagamit siya sa floating points or decimal points with decimal points such as we have sample 9.99. So yan. Meron din tayong char or single character. So meron din tayong boolean. This is for true or false. So ito guys is ito ay variables. So yung variables is yung containers of containers or for storing data values. So yung variable, so siya yung nag-contain ng data or nag-store ng data, no? So paano ba natin gagawin yun, or paano ba tayo mag-declare ng variables? So simple lang guys. So pipili lang tayo kung ano yung type na gagamitin natin. So for example, string, we need to specify the string, and then pangalan natin ng text, tsaka equal, at saka yung value niya. So yung value niya, kasi string yung gagamitin natin, text. So pag text dyan, inside double quote tayo dyan, may yung double quotation yung gagamitin natin. So sample. So yan, huwag natin kalimutan ng semicolon. So ayan guys, ganito lang pag-declare ng variables. So we have this data type, the variable name, and then the data values or the value of this variable. So pwede natin palitan ito, name, at saka dyan. So yan. So yung dyan is may string value siya na, yung name may string value na siya na dyan. So bali yung name niya ay dyan. So pag i-print out natin yan, print in, saka yung name niya, print natin yung name, run natin yung program. So ito dyan. So
So, yung name niya ay may output na dyan. So, yung variable dito, may laman na dyan na string. So, it's string. So, yan. So, pwede diyan gagamitin natin ng number. So, yung number dito, hindi na natin gagamitan ng double quote. So, diretso na yan. So, for example, 3. Kahit natin yung variable dito, dapat magkapareho siya, number, tsaka yung dito type niya, gamitin natin int kasi number or integer. So, run commands. So, yan. Yung output niya is 3. Kasi yung value niya is integer. So, pinasa natin dito sa variable na number na may data type siya na integer. So, pag display natin yung value ng number, so, print line lang natin. Tapos, tawagin natin yung variable niya, lagay natin dito sa loob ng parameter or yung parenthesis. So, yun lang guys. That is for on creating or to understand how to pwede niyo subukan itong mga yung float, car, yung boolean. So, try natin. Gusto niyo i-try ito yung float na naman. Float. Yung float number is my point of something. So, point something, lagyan natin dito is 0.99. Or, bakit hindi siya compatible? Okay. Tingnan natin yun. So, yan. Tingnan natin. Save natin. Tapos, tingnan natin yung error. Kung anong error. So, dapat may float pala dito. So, ayan. So, yung code natin is try natin mag-output. Try natin. Okay. So, may error siya. Kasi, dapat nakakasting ito into float. So, yung integer natin, bali ikakast lang natin ng float para yung value ng number is float. So, pag i-display natin, lalabas yung value niya na may decimal points. So, ayan. Kasi pag di natin gagamitan yan. For example, kung natin, tsaka may dito may float, mag-i-error yan kasi yung tingnan natin. Susubukan natin na mag-i-error yan talaga. So, yan. Nag-i-error siya kasi may 0.99. So, yun guys. I hope you have learned a lot of this. See you in this video guys.